Sorry, 100 times, million times, sorry. Wala akong nagawa, wala kaming nagawa. Hinagpis at matinding pagdadalamhati ang nadarama ngayon ng pamilya Makayayong dahil sa biglaang pagkasawi ng kanilang 4 na taong gulang na kaisa-isang anak na si Sian na na-confine sa isang pribadong ospital sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ayon sa pamilya, dinala si Sian sa ospital Sabado ng hapon, Agosto 8, matapos makaranas ng matinding pagdumi. Pagkatapos ng check-up, pinauwi muna ito ng doktor makalipas resitahan ng gamot sa typhoid. Kinabukasan, August 9, bandang alas 8 ng umaga, muling dinala si Sian sa parehong ospital dahil sa patuloy nitong pagdudumi. Maayos pa raw ang lagay ng bata nang dalhin sa paggamutan. Sa katunayan, malusog at nakikipaglaro pa raw ito sa kanila. Ngunit para matiyak na maaagapan ang pagdudumi nito, nagdesisyon ng mga magulang na ipa-admit na lang ang bata upang mabigyan ito ng mas maayos na monitoring. Pinili pa nga ng mga magulang ang private room para sa mas ligtas na pangangalaga sa bata. Ngunit laking dismaya ng mga ito nang ilagay sila sa 3 palapag ng ospital. Walang elevator, walang wheelchair, at wala umanong staff na tumulong sa kanila para dalhin doon ang bata. Makalipas ang halos 2 oras, napansin ng mga magulang na gustong tanggalin ni Sian ang kanyang dextrose. Nang tingnan nila ang kamay nito, nakita nilang namamaga at halos nangingitim na ito dahil sa umano'y maling pagturok ng dextrose. Habang lumilipas ang oras, sinabi ng pamilya na umiinit na ang katawan ni Sian at muli silang humingi ng tulong sa nurse. Ngunit hindi rin daw ulit agad napuntahan ng bata. Kalaunan, kinumbulsyon na ito at saka nagsagawa ng resuscitation ang mga nurse habang wala pa ang doktor. Bantang alas 10 ng gabi, dumating na raw ang doktora at nakita na dehydrated na ang bata. Napansin din umano nito na mahina ang daloy ng dextrose kung kaya't nagpalagay ng panibagong dextrose sa paa ni Sian. Ayon sa pamilya, mabilis ang naging daloy ng dextrose at unti-unting nawala ang pangingitim ng binti ng bata. Gayunpaman, malubhana ang kanyang kondisyon, nahihirapan ang huminga at nawala ng malay. Makalipas ang halos 5 oras, tuluyan ang binawian ng buhay si Sian. Dakong alas 3 ng madaling araw. Dahil sa biglaang pagkamatay ng kanilang kaisa-isang supling, naniniwala ang mga magulang ni Sian na nagkaroon ng kapabayaan ng doktor maging ang mga nurse na dapat sana ay nag-alaga sa kanilang anak. Dahil sa hindi agad pagbibigay ng tamang atensyon dito sa kabila ng ilang ulit nilang pagmamakaawa. Hanggang sa ngayon, ay hirap pa rin ang pamilya na tanggapin ang biglaang pagkawala ng bata. Lalo na't magdiriwang pa sana ito ng 5 kaarawan sa darating na Oktubre kung hindi ito biglaang binawian ng buhay. 21 taon ding hinintay na mag-asawang Makayayong ang pagdating ng kanilang bugtong na anak na itinuturing nilang miracle baby na sa isang iglap lang ay hindi na pala nila makakasama. Dahil dito, hustisya at independent investigation ang sigaw ngayon na mag-asawa sa nangyari sa kanilang anak na si Sian. Nais nilang mapanagot ang mga sangkot na para sa kanila ay malinaw na kapabayaan ng mga personel ng ospital at para sa ikatatahimik ng kanilang nag-iisang anak na si Sian. Labis-labis ngayon ang hinagpis na mag-asawa sa pangyayaring ito, na ni sa hinagap ay hindi nila inisip na mangyayari. Para sa ina ni Sian, walang salita ang maaaring maglarawan ng sakit at pagsisisi na kanyang nadarama ngayon. Gayon din ang isang amang ginawa ang lahat para lamang ibigay sa bata ang lahat ng kanilang makakaya. Samantala, personal namang tinungo ng news team ang inirereklamong ospital at sinubukang hingan ng panig
ang pamunuan nito kaugnay sa akusasyon ng kapabayaan ng kanilang nurses at doktor. Ngunit ayon sa pamunuan nito, hindi muna sila magbibigay ng salaysay at hihintayin na lamang ang kasong isasampa ng pamilya laban sa kanila. Ito si K5 Ray Almudal para sa K5 Special Story.